public officers, na ay mga pulis din na nagbantay, na mga tanod, na atong mga barangay officials sa may gabi. Now, unsa man giingon ni atong incoming Vice Mayor about sa kaning disqualification, kana ato nang try o discuss gamay. Hinoon na hisgot naman na kanina, na badbad naman na ni Attorney Homer ang atong incoming governor. Di ba niingon si Attorney Homer nga, unsa to? Vox Populi est suprema lex. Wag pasabot, the voice of the people is the supreme law. Or ang tingog sa katawhan, maoy pinakabugat nga balaod. Di ba? So, ako lang unahon sa una nga C2C kita. Kay confident banta nga wala na DQ si Papa Paul. As of now, wala may final nga decision ana sa case. So, vote ta karon incoming May 12 election. Sigurado na to, Papa Paul, congressman down to the last councilor. Ingani mo na nahitabo sa DQ nga case ni Papa Paul sa akong pagsabot ug sa akong pagtuki sa facts gamay nga akong nakita. Actually, ang problema lang ana is procedural law versus substantial law. Ang kaning procedural law, kung naay kaso, mag-file og kaso, naay mga procedure, mga rules atong i-follow, kung pila ka adlaw na to i-file ang atong answer, kung unsa nga format ang atong answer, unsa ang content dinha sa ato ang answer. Ingana. Ug na po na substantial law nga nag-ingon nga unsa gid ang atong katungod. Now, in between anang duha, mas bugat ning substantial law. Now, ang atong substantial law nga gistoryahan karon sa panahon sa ting eleksyon, kani panahon sa ting pili, mao kani ang essence sa demokrasya. Ang katungod sa tao nga mopili, di ba? So, ang atong sistema sa hustisya o sa atong korte, i-try na niya as much as possible nga actualize ang atong katungod nga mopili kung kinsa atong lideres nga gusto pilion. So, ang nahitabo gud kang medyo atong klarohon gamay ha. Ang nahitabo kang Papa Paul, adunay gi-file nga disqualification case against sa iyaha, pero wala niya na basa in time. Kay supposedly from the time na madawat niya dito sa iyang email, dapat within 5 days, dapat mutubag siya. Pero ang problema, bago man gud nga sistema ang kining mga email, di ba? Bisan kitang tanan, di makita suwito ani, bisan ako mismo, bago pa man gi-adapt sa atong korte. So, ang nahitabo adto, niingon siya nga dinhi na niya sa mga buwan sa Pebrero, nahibaw-an nga naidungog nga kunuhay na kunoy pending disqualification case sa iyaha. So, iyang gibuhat, kay na may dungdungog, iyang giatuan mismo dito sa Intramuros, gipatuan niya sa iyang abogado, uban man siguro siya. So, dito niya na-confirmar nga aduna GDI, gi-file nga case around October man siguro. Pero, ang problema, niingon so ang COMELEC nga, gipadala man na ang complaint nimo dito sa imong email address. Unsa man email address? Katong email address ko no nga gi-indicate ni Papa Paul dito sa iyang COC pag-file niya sa pagkandidato. So mo kana nga by the time nga nahibaw-an ni Papa Paul nga nadito gipadala sa iyang email address by February na mo to nga nag-file din siya diretso sa iyang answer. Pero niingon ang COMELEC nga second division nga dili na kay layo na kayo from the time nga nadawat nimo ang katong complaint nga gipadala namo sa imong email address. Mga 2 months na daw nilapse, kaya siya naka-file ato sa answer by February, around February. So motong ang second division sa COMELEC niingon nga okay, amo kang i-disqualify. Pero ang decision sa COMELEC second division di pa man to final. Motong nag-file si Papa Paul, kaya naman si chance na due process, nag-file si Papa Paul og motion for reconsideration. Abot pasabot ang motion for reconsideration, ingon siya nga, time sa, ipa-explain sa ako, pwede paminawa sa ang ako mga rason. So munang motion for reconsideration, gifile niya dito sa upper lugar sa COMELEC in Bank. Ang pasabot ng COMELEC in Bank, tanan commissioner sa COMELEC, nagtapok sila og mo'y nag-decide sa atong motion for reconsideration ni Papa Paul. Now, di ba, niingon mo kanina nga ni-file si Papa Paul although belated sa iyang answer somewhere in February, iyang gitaltal dito kay ang
ang giingon sa basis for disqualification niya kay kibalo man tatanan, di ba? Niingon ang nanumbong nga dili kuno taga Kamigin si Papa Paul. So mo to pag answer niya by the bare iya gitaltal dito unsa iyang mga ebidensya nga nganong taga Kamigin o taga Katarman gayud siya. Pero pag disqualify siya sa second division sa COMELEC, wala na nagi-consider. Kay tungod ang ilang gitan-aw kadto lang na lapse nga procedural law. So procedure lang ang nisipyat. So muna pag motion for reconsideration niya dito sa INBank, mora gyapon giingon sa INBank sa katong 15 ka mga katong mga commissioner sa COMELEC nga INBank. Ila lagi repeat ang giingon sa second division, giingon nga wala ka naka-follow sa procedural law. So, procedure gyapon ang basihanan sa pag-confirm sa dismissal. So, wala gid na discuss ang meat and essence or unsa gayud ang kanang issue about sa iyang pagkakamiging non or dili. So, mo kana karon ingon si Papa Paul, dili man sad siguro makatarunganon nga i-dismiss ko ug mawad-an ang katungod sa tao sa Kamigin nga mupili kung kinsa gayud ila gusto nga lideres bag-o tungod lang sa procedural flaw. Kaya niingon man sa si Papa Paul nga nay something wrong sa iyahan katong email address nga gi-indicate, di na daw niya ma-open o di na niya ma-retrieve. So wata kay bawo sa initabuan na. Daghan man mahitabo sa kaning internet, di ba? Nay mga ako di ko expert IT. Pag nasayod ta daghan mahitabo din na sa internet, di na to usabtan. Basta iyang gingon nga di na niya ma-retrieve to yung account. So mo kana karon gipasaka niya karon pa man adlaw ang katong resolution sa COMELEC nga gi-deny ang iyang motion for reconsideration. So, under sa rules, sa akong pagkahibalo, aduna siya 5 kaadlaw from the time nga nadawat niya ang resolution para isaka dito sa Supreme Court para mangayo og TRO. So, wa ako mismo, wa ako kibalo kung kanus-an niya nadawat, kung nadawat na ba niya officially. Kay pagtanaw nako ang akong source board kanang nasa Facebook, official man itong document pagtanaw nako, ang date dito sa katong resolution of denial is karon adlaw. So meaning, kung nag-assume ta nga nadawat niya within today, so na siya until Wednesday para pagsaka sa Supreme Court. Okay? So, buot pa sabot, wala pa gyoy final nga disqualification si Papa Paul. Okay? Munang klarohon na to, wala pa final disqualification si Papa Paul. O muingon ko, ako ning kaugalingon nga opinion, walay disqualification nga mahitabo. Kaya naman, dili ko mo ingon nga mao kani ang decision sa Supreme Court. Ako usara man ko nga abogado. Pero ang ako hunahuna based sa akong experience sa abogado, kanigod ang question of election. Di ba ningon ko ganina nga the essence of democracy is the right of the people to choose who their leaders are. Diba? So mao gina siya ang meat and spirit sa atong pagkademokrasya. Kung mawala na nga katungod, might as well tawgon na ta og communism. So kung mawala na nga katungod, wala. We are not a democracy. So mo kana karon, kung moabot na dito sa Supreme Court, ingani ang isyu nga mahitabo. Will the Supreme Court, musugot ba ang Supreme Court nga wat-an ang katawhan sa Kamigin sa katungod nga mopili sa usa ka tawo nga nagpakita nga aduna gid say capacity o aduna gid say kasing-kasing nga moserbisyo sa atong probinsya tungod lang sa procedural flaw. Ilan ang timbang-tibangon is the right to choose, is the right to vote, the right of suffrage, angay ba ipadaplin lang diretsyo nga dili na i-consider unsay mga rason ni Papa Paul nganong nahitabo to ang procedural flaw. Di ba? Para sa ako, dili. Dili na muingon ang Supreme Court para sa ako nga muingon diretso dali-dali ang Supreme Court nga wala, di na gina nato paminawon kay naay pipila ka adlaw nga wa nasunod, naay pipila ka procedure nga wa nasunod. Dili. Kay we are talking about the essence of democracy. Dili na mapadaplin lang diretsyo ang atong right to choose tungod lang again sa procedural flaw. So mo kanang akong giingon based on my personal opinion nga dako akong kumpiyansa nga ang atong Supreme Court makita gayud og ilang ipaprevail
unsay rason, unsay essence of a democracy, o tagaan kitang mga taga-kabihinon, o tsansa o oportunidad sa kabaguhan sa pinaagi sa pag-deny sa disqualification case. So, mo ka na ang akong nakita. So, unsa man atong pagabuhaton in the meantime? Ang atong pagabuhaton, ipakita nato sa Supreme Court nga ang tingog sa katauhan sa Camiguin, papapol gayod. Kay kung moabot ang panahon nga nanay resulta sa eleksyon, ibutang ta kung di pa na nila ma-decide diretso-diretso. Kung makita nila nga ang resulta sa eleksyon, papapol ang naa sa kasing-kasing o naa sa baluta sa daghan kayong Camiguin nun, moingon ang Supreme Court nga unsa man ang ato ang katungod to disenfranchise the people nga atong magbutag bungol kita sa unsay desisyon sa katawhan sa Camiguin. Ilaha man ang katungod, atoa man ang katungod nga pupili kita sa kinsa nga tao ang atong nakit-an nga adunay kapas, adunay kwalifikasyon ug adunay kasing-kasing nga mo serbisyo sa atoa. So mo nang ingon sa Supreme Court, this